Magandang araw. At dahil nga sinapian ako ng kasipagan ngayon, kaya nga maglilinis muna ako ng ref. Tinanggal ko nga muna yung mga natitirang yelo para nga malinis ko ng maayos. Ngayon ko nga lang ulit naisipan maglinis ng ref. Siguro nga 10 years ago na. Mula nung huli ko nilinisan. Abay, ang pagkakatagal na nga talaga. Wow! Marami nang nagtigas na tubig kaya nga kailangan ko na talagang linisan. Mahirap na nga din kunin yung mga yelo dahil nga nagdidikit-dikit na. Hirap na nga akong kunin yung yelo dyan dahil nga magkakadikit na talaga siya. At dahil nga konti na lang din naman yung laman na yelo kaya nga nalinisan ko na lang din. Yung iba nga dyang yelo ay may uka na. Dahil yung iba nga ay nabubutas. Inilagay ko na nga yung mga bagong gawa para nga madagdagan yung yelo. Dahil itong summer nga ay talaga namang napakabenta ng yelo dahil nga sobrang init. Nagkakaubusan nga nung summer ng yelo kaya nga nagawa na ako ng madami. Pero hindi naman na siguro ngayon masyadong mabili dahil nga magtatag-ulan na nga din. Pinanood ko nga dyan si Kian ng TV para nga hindi manggulo sa ginagawa ko. Dahil si Kian nga talaga yung tipo ng bata na hindi magkukutingting pa pag may ginagawa ako. Natagalan nga ako dyan maglagay dahil nga hinahanap ko yung parang may nabutas dahil may nakikita ako na nagtatatagas na tubig. At dahil hindi ko naman talaga makita, siya bahala ka nga dyan. Pasasaan ba at titigas ka din dyan? Ni-separate ko nga yung mga matitigas na ay inilagay ko nga dun sa taas at yung mga bago kong gawa ay dito ko nga sa baba inilagay. At dahil nga busy ang bata panonood kaya ayan matatapos ko na yung ginagawa ko. Kanina nga lang ay nanggugulo nga siya at pinagtatatapon nga yung yelo na ibinaba ko. At eto na nga pala yung finish na pagkakalinis ko dito sa baba. Napakaganda naman talagang tingnan pag ganito yung itsura, kaso minsan nga talaga tinatamad ako. Ay hindi nga pala minsan, madalas nga pala. Eto nga pala yung natira kong yelo nung hindi ko pa nga nilalagay yung mga bago kong gawa. May tape nga pala yung loob niyan dahil nga dati nabagsakan nga yan ng lata. Pero good pa naman siya dahil nga nagyayelo pa naman siya. Ibabalik ko na nga pala yung mga pinagkakalas ko dyan sa loob. Akin nga muna yung nilinisan bago ko nga pinunasan ng to yung damit bago ko ibalik. At eto nga batang to ay tumutulong, iniaabot sa akin yung aking ilalagay. Napakamatulungin talaga ng batang to o sadyang nanggugulo lang talaga. Gustong-gusto nga talaga nilang nangingialam sa mga ginagawa. Ay hindi pala siya tumutulong, tinatapon niya pala yung mga layer na pinaglalagay ko. Talaga naman tong batang to ang pagkakabait. Nawalan nga pala kami dyan saglit ng internet kaya nga hindi siya makanood at ayan ang gugulo na naman siya. Hirap na hirap nga ako dyan ilagay yung lagayan ng itlog dahil nga mali naman pala yung ginagawa ko. Yan ang napapala ng hindi lagi naglilinis. Hindi ko nga alam kung tuwing ikailan ba dapat maglinis, basta naglilinis lang ako pag madumi na. Isinaksak ko na nga yan kaagad dahil nga baka matunaw yung yelo, sayang. Saglit ko na lang din naman kasi ilalagay yung dito sa baba kaya okay lang naman siguro yun. Gumising nga ako dyan ng maaga habang tulog pa si Kian para nga makapaglinis ako ng ref. Mga bandang 6 AM nga ay naglalaman na nga ako ng bottle para may panlagay na nga ako kapag nalinisan ko na. After ko nga din maglagay ng mga tubig sa bottle ay nagawa na nga din ako ng gagawin kong yelo. Inagaan ko nga ang gising at sinamantala ko nga natulog pa si Kian para nga marami din akong magawa. Bilang nga lang yung mga nagagawa ko kapag nga gising si Kian dahil nga sobrang bantayan nga. Nilagay ko na nga yung mga bottle na pinaglalagyan ko nga ng tubig at dahil nga ngayon ayan nga lang muna ang laman niyan. Kailangan nga din na may stock na malamig na tubig dahil nga pag mainit ang panahon ay talaga namang masarap inumin ay malamig na tubig. At nagkaroon na nga pala ulit kami dyan ng internet kaya nga ayan nakakanood na si Bulilit at hindi na nanggugulo sa ginagawa ko. Tubig nga lang ang laman niyan dahil nga hindi pa kami nakakapag-grocery at wala naman talaga kaming pang-grocery. Isa nga sa masarap sa pakiramdam ay kapag yung gumagawa ka ay yung matatapos na yung gawa mo. At dahil nga mag-isa lang yung mga tubig dyan, ay sinamahan ko nga ng talong at baka mainip. What? Hayaan ko nga muna sila dyang magbanding habang nilalamig. At ayan, punong-puno na naman ang alkansya. Ay, rep pala. After ko nga maglinis ng rep, ay pupunta nga kami ni Kian sa school dahil kukuha nga kami ng card na Ate Kendra. Eto nga lang yung schedule na ibinigay kaya nga pumunta na kami dahil wala nga daw mag-i-entertain kapag kaibang araw. Dahil July na nga daw yung balik nila. Kasama ko nga dyan si Kian dahil talaga namang hindi naman nagpapaiwan yun. At nung dumating na nga kami sa school ay umakyat na nga kami dito sa taas.
At pagdating nga namin ay sarado pa nga yung school at wala pa nga si ma'am. Malayo pa nga siguro ang pinagmula nun kaya nga na late. Nasa 1 oras nga din pala kaming nag-antay dyan bago nga dumating si ma'am. Kaya nga ayan si Kian at larong-laro pa. O siya, at yun lang muna. Thank you for watching.